Nakaano 'to? Okay. Isa. There you go. Hello, 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 hello. Magandang gabi, Amerika. Magandang tanghali, Europa. At magandang umaga, Pilipinas. And this is your host, Trixie Villa 11. At binabati ko po kayo ng magandang araw. At saan man kayong dako ng daigdig naroroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan. At nandito na naman po tayo, late po tayong nagsimula na naman, parati na lang late. Kasi naman po, kaninang mag-start na sana ako, nag-live naman si Sir JDB at alam nyo naman po, ayaw na ayaw ko pong sinasabayan si Sir JDB. Kaya hinintay ko munang mag-end siya. Okay. Hello, Red One! Batiin ko muna kayong lahat na nandito, sumasama na naman po sa atin. Red One, hello. Ka-loyal Coco Melon, thank you sa support. And, tawag nito, Ate Lily Ragasa, maraming salamat. Sis Lori Pajardo, kanina pa naghihintay. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. So, meron tayong isang kasama dito, pero inaayos pa niya ang kanyang sound. Kanina hindi siya maayos. Tatlo lang naman po yung pag-uusapan natin dito. Hello? Yeah. Okay. Okay, Lizzie, bumati ka muna sa mga viewers natin. Hello, hello. Good evening, good morning, good afternoon. Okay. So, yan po si Lizzie. So, kaya po na-late po tayo kasi parang gusto niyang umakyat din. Gusto niyang magkomento. Isa rin po siya sa mga um, masugid nating mga kasama dito sa ano. Kaya lang naka-BG lang po siya parate. Tapos sabi ko, you wanna come up? Samahan mo ko? Tapos sabi niya, oh sige. Okay, so simulan na po tayo. Pero bago po yan, batayin po natin ang ating Reaction TV family. Jemer Gal, Ate Pia Di Cospel, tulog na tulog. Sinubukan kong kausapin pero tulog siya. And then si Monica Lascano, nasa clinic po siya ngayon. Nagpapa-check up kaya hindi po siya nakasama. And Bulindang Vlogs, Don Kenkoy, malamang tulog si Don Kenkoy or ano siya, busy. And then Bulindang Vlogs, busy sa kanyang K-drama. And Bernalyn Balmedina and also Mads Vlog. Okay, so start na po tayo. Ang unang-unang topic po natin is yung si Pastor Kibuloy. Kung naalala nyo po, di ba, nagbigay na sila ng subpoena sa kanya. Tapos, maraming mga sinagot na ganyan. Tapos, eto, bago pa lang tayo maggawa ng thumbnail kanina, so nakita ko na may sagot siya. At eto po ang ating hihimay-himayin at bigyan ng reaksyon. Yung sagot ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa sinasabi nilang subpoena at sa lahat ng mga allegedly accusations or accusation sa kanya. Okay, play po natin. As usual, kailangan nating puputol-putulin ang ano. Sa mga nanood kay Sir JDB, napanood nyo na to at saka sa ibang mga vlogger. So, malamang napanood nyo na to. Okay, so i-share po natin muna. Ayan, ganyan ko siya. So, eto yung kay Pastor Kibuloy. Pakinggan po natin din, puputol-putulin natin and then magbigay po tayo ng reaksyon kayo dyan sa chatroom na sumasama sa akin. Maraming salamat. Bansang Pilipinas, buong sanlibutan, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Okay, so nanganganib na daw ang kanyang buhay. 'Di ba, sabi nila, siya nga, nag-claim nga siya na Son of God.
So, nasaan ang kanyang power kung siya ay Son of God, di ba? Napapanood mo ba siya, Miss Lacey? Wala akong update. Walang update. Okay, so, etong si Pastor Kibuloy, according to him, is, For now, ha? I have something, then I will comment. Okay. Okay, so, ang sabi niya is, siya po ang Son of God. So, sugo ng ano, basta sabi nga siya ang anak ng Diyos o sinugot. Okay. Tuloy natin. Lawyers na nakatutok. At meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020. Okay, so, di ba sabi niya may trial siya. Trial sa Amerika, di ba? Di ba nagsimula yung trial niya, yung accusations daw sa kanya sa Amerika. So it started 2018. At saka ang sabi nga niya, marami siyang mga lawyers. So meron siyang lawyers sa Amerika at meron din sa Pilipinas. Okay, tuloy natin. Kailangan po nating putol-putulin para po hindi tayo ma-reuse content. Pupunta ko doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga 9 o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talagang target nila. Diba? Siya daw yung leader ng kingdom kasi siya nga yung pinaka-pastor. At siya din yung, aside from leader ng kingdom of Jesus Christ na sinasabi niya, siya rin ang nagtatag ng SMNI na kilala din po natin as Sunshine Media. Doon siya nagsimula, yung Sunshine Media Network, kaya SMNI. So, yun po yun. Hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yun, dapat mag-tiis din sila. Hindi dumating yun, hinihintay ko ngayon. Wala pong request na ganun. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Nawala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako. Paanong nawala ang kanyang kalayaan? Di ba nakikita naman natin, nag-broadcast nga din siya sa ano. So paano mo masasabi na walang kalayaan kung nakakapag-broadcast siya sa SMNI, di ba? Bago yung election, nandun nga siya, kasama nga niya si former President Duterte doon sa gikan ng masa, di ba? At kung tutuusin, doon sa gikan ng masa, di ba nga siya yung nagtutulak, nagpupush ng mga questions para magsalita si former President Duterte, di ba? At kaya nga kung minsan ito nga din yung ano ko 'di ba pag nandoon siya kung minsan instead na maawa siya doon sa co-host niya is parang pinupush niya kasi alam niya na kapag nagbibigay siya ng mga tanong, etong si former President PRRD naman, 'di ba? Walang preno ang kanyang bunganga dahil alam niya na parang napoprotektahan din. So vice versa 'yan. 'Di ba? So paano sinasabi niya na wala siyang kalayaan? Nakakapag-broadcast nga sila 'di ba? Kahit pa under surveillance. So may ano naman 'yan sa mga technologies natin, masasite kung nasaan sila. So paano niyang nasasabi na wala siyang kalayaan? Tradisyon, sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination.
Okay, so ano yung sinasabi niya na na kidnapping? balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya mula Okay, ulitin anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound ulitin ko lang. o ng ganun-ganun na lang. Kasi ang sinasabi niya is, hindi ko pala siya hindi ko pala siya ni-stop, kaya pala dire-diretso at naka-play na siya. Na siyang treaty ng ating bansa. Okay. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs. Hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Inintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-tiis din sila. Hindi dumating yon, hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa. Okay, so yun yung inano natin kanina na pinutol ko. Okay. Na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. So ito rin yung sinasagot ko kanina na sinasabi niya na nawala ang kanyang kalayaan at sinosurveillance. Paano niya nasasabi na sinosurveillance? So ibig sabihin, aminado siya na may kaso? Kasi hindi ka naman iso-surveillance o hindi ka naman babantayan kung wala kang kaso, di ba? At yun nga yung kinaso sa kanya sa Amerika. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Okay, so sino kaya or saan ang source niya na sinosurveillance siya ng CIA at ng FBI? Kanino galing yon? So sino yung may puting ahas din ba siya? Or anong klaseng ahas din yung nagmamarites kay Pastor Kibuloy? Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang take note, liligwakin. Kilala nyo ba yung mga nandito sa kon natin? Kilala nyo ba kung kanino galing yung words na liligwakin? Parang kung tutusin, pare-parehas na sila ng lingwahe, di ba? Liligwakin, mga ahas, mga ganyan. So tuloy pa rin natin. Extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ang kanilang gagawin. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition. Saglit lang. Paano niya masasabi na kikidnapin? Anong masasabi mo, Miss Lacey? Kikidnapin ba siya kung pupuntahan siya sa bahay niya, yung guhuliin siya? Is that kidnap? Term ba yung kidnap yung ganon? What can you say? Ay? Hindi Ano naman, masasabi? Okay, yeah, go ahead. hindi naman siguro kidnap yon kung plinano nila na kwan. Di ba? Ang sinasabi niya is anytime daw, hinihintay niya, tapos hindi dumating. Ngayon, meron siyang sinasabi na rendition, but also elimination. If possible, they can assassinate me. So, parang iba na rin ito. Sabi niya, hindi siya takot na humarap sa kung saan-saan. Di ba? Inahamon nga niya si Senator Risa eh. Tapos, bakit itong mga words niya? Parang nanginginig pa sa mas nanginginig. But also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Okay. Pwede bang ma-assassinate ang Son of God? Diba? Son of God, nasa na yung mga protection niya, diba? Sabi nga niya, pinatigil niya ang is that the earthquake yung pinatigil niya noon? Itigil ang earthquake. Tapos, diba, ano pa yung mga sinabi niya? Ang EDSA, ang tawag nito, yung traffic sa EDSA. So, di ba, ang dami niyang kan, di ba? Di ba, pag sinasabi mong sugo ka ng langit or is makapangyarihan kayo or protected. Di ba?
So, nasaan na yun ngayon? Tanong ko lang. Yes? niya. Okay. Tuloy na. Killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mula 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang hinihintay namin ay extradition sapagkat yun ang treat. Ito lang din masasabi ko. Meron siyang reliable sources. Hindi kaya mga maritis-maritis din itong reliable sources niya. So, parang alam mo yung naalala ko si Kipay Labum na may mga reliable sources niya. So ang ahas pati nga, "Hello Sir Bong Orense." Anong sabi sabi ni Sir Bong Orense? Sir Bong, sabi niya may reliable sources siya. So sabi ko nga kanina parang magkapareha sila ng yung mga tawag nito, mga dialogue nila Kipay Labum. 'Di ba? Yan ganyan yung yung kay Kipay Labum or si Maharlika or whatever you call Pangga, si Pangga, 'di ba? Ang sabi niya, mayroon akong reliable may reliable sources ako, pero hindi naman sila nakakapagpakita ng mga ebidensya. 'Di ba? Inuubo na naman ako. Sorry naman. Okay, so tuloy lang natin kasi ikon lang natin tong mga pinagsasabi ni Pastor Apollo Quiboloy, aka fuck you. Yan ang sabi niya. Short, it's abbreviation ng Pastor Apollo C. Quiboloy is fuck you. Siya rin na lang naman ang nagbigay niyan. Okay, tuloy pa rin natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni... Okay. Parang may mga mali dito sa mga sinasabi niya tayo ay ibinigay na. Paanong ibinigay? Nandiyan ka nga sa Pilipinas wala kang mga rights. You are, ang tawag niya, na siya sa mga rights niya yan nga, nakakapagsalita nga. Sabi ko nga kanina, nakakapag-live nga dun sa channel niya dati, di ba? Sa SMNI. So, paano niya sinasabi na so parang, Son of God, parang nagsisinungaling ka rin po ba? Anong naging Son of God? Tapos nangaling-ngaling din. First Lady Araneta Marcos. Okay, ulit kayong doon. Sariling bansa, ang aking constitutional rights nawala. Nawala ang kanya kidnapping constitutional. Ngayon, ito ang sabi niya, pwede daw siyang kidnapin. Pwede pa lang, hindi pa naman siya kinikidnap. Paanong nawala ang kanyang constitutional rights? Diba? My goodness. Paranoia to the max, pareho na. Yun na nga, Sir Bong, di ba? Kung hihimayin mo yung, alam ko, pinag-aralan na niya yung sasabihin niya dyan So, pinag-aralan yung mga paghabi-habi ng kasinungalingan, allegedly, di umano, kasi yung mga sinasabi niya, nawawalan siya ng mga constitutional rights. Ay, nako po. Sabi nga ni Kaloya, just listen soon. Quiboloy sounds... yun nga yung sinasabi ko, Kukumelon. Sabi ko, yung mga meron daw siyang reliable source. Diba? Dialogue yun ni Maharlika, reliable source. And then, ano pa to? Kaya nga sabi ko, baka reliable source mo is para ding si Ka Eric na mayroong nag-text sa kanya na wala naman silang naipapakita. Diba? OMG. Ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Sir Orlando, Di po ba sa ating sariling bansa, ang aking constitutional rights na wala na? Sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong. Okay. Mag-comment po tayo doon. 'Di ba sabi niya, ako po ay binigay na ng ating bansa sa mga foreigners. Paanong ibinigay? 'Di ba later dito sa kanyang speech na 'yan,
ang sabi niya nasa Pilipinas siya, parang ibinigay or isinuko siya ng ating pamahalaan sa sa foreigners, 'di ba? Kandiyan natin. Okay. Because I have been handed over to the hands of these foreigners by our government. Yan, no? Paano siyang naibigay? Naku, Cocomelon. Ano ito? 'Di ba? Watching from Hong Kong. Hello, Winnie Kalingasan. Thank you for coming. 'Di ba? So paano niyang masasabi na isinuko na siya, nandyan pa siya, nagsasalita siya. 'Di ba kasinungalingan 'yan? OMG. Ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady. Exactly. 'Di ba? RN 2 cents. Correct. Sabi ko nga kanina, dito sa sinasabi niya, ako, ito, kasi kahit na itong transcript lang, because I have been handed over to the hands of these foreigners by our own government. Paanong nai-hand over siya? Nandyan nga sa Pilipinas, ni hindi nga siya naikulong, ni hindi pa nga siya humaharap sa Supreme Court ng Amerika at ng Pilipinas, 'di ba? Yan ang sugo or the Son of God, 'di ba? Ang gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady. Ayan, kasalanan na naman ni President Bongbong Marcos at ni First Lady Araneta. Kaninong linyahan yan? Kaninong dialogue yan, Cocomelon? Correct ka doon sa sinabi mo kanina. Linyahan yan ni Kepay Labum ni Hitad. Diba? Araneta Marcos, huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Angkin ninyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Kino-correct ka po namin. Anong masasabi mo, Miss Lacey? Kinig ka lang muna. Ha? Sabi ko, anong masasabi mo dyan sa sinasabi ni Pastor Kibuloy na he was handed over to the foreigners daw? Bakit? Nasa kanya, paano hand over sa naman siya? Okay. Tuloy po na. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Hindi mo nga pinapakita. Kilala ka naman ng buong hindi lang Pilipinas ng sanlibutan kasi sabi mo nga ikaw ay sugo na Son of God. 'Di ba? So, kahit boses mo lang or kahit utot mo lang siguro, amoy na amoy. Pagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Patawa ka naman, ibinigay na daw siya sa Amerikano. Naku, praning nga talaga, nakakapraning. Parang nakakahawa. Binigay na sa mga Amerikano, ano yan? Parang hallucination ba yan, Sir Bong? Nagha-hallucinate na ba siya? Nanginginig na sa takot? Yeah, appointed nga. Yun yung inisip ko kanina, yung hindi ko maisip-isip. Kaya nga, appointed God, nagiging disappointed Son of God. So, ngayon lang ako nakakita ng isang appointed Son of God na nervyoso sa takot pa lang makukulong. Di ba nga? Kaya nga, inisip ko kanina yung pangalan niya na appointed Son of God kasi siya mismo ang nagpangalan sa sarili niya na appointed daw siya. Appointed Son of God. Nakikinig ako kanina kay Sir JDB. Ang sabi niya is totoo nga naman kasi may sinabi siya na noong bata siya, parang yung tatay niya parang inanon na siya na maging pastor. Sabi nga ni Sir JDB kanina, correct naman 'yon na parang hindi naman dinonate yun, pero inoffer siya na maging pastor. Sabi ni Sir JDB kanina, okay naman siya noon. Pero ang sabi niya dito sa later part, sabi niya dito is nag-accumulate siya ng wealth. So, yun ba ang nagagawa ng pera? Power, fame, and glory? Okay, tuloy po natin. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po
Wow, 11 ang kanyang compounds, 'di ba? Ang dami. Hello sis Charlene Kim and maraming salamat Miss ano to? Is Di ko mabasa. Isayos. Isayos na lang muna. Maraming salamat sa pagdalaw. Okay, so 11 compounds, sino-surveillance daw siya ng drone. So paano niya nalaman? Ang dami pala no, ang dami pala niyang ano, yung tawag nito, compound. Wow, ang daming pinaghirapan ng mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Baka naman for entertainment purpose lang yung video na yan. I know, Sir Bong. Kaya nga parang kung tutuusin ka baliktaran dun sa mga nangyayari, sa mga ano pinapakita niyang takot na takot or dialogue ng nag-hallucinate. Nasa glory, anong tawag dun sa ano? Sinong nakakalam sa inyo? Nakalimutan ko yung mountain. Glory Mountain. Baka nandun siya, nag-hallucinate. Pero sa hallucination niya, sa panaginip niya, hinuhuli na siya. Kaya yan, takot na takot at nagsasalita. Hello, Sir Bong Orange. Sir Bong Orange. Sir Sandy Calma, Sir Castiwayo. Thank you so much. Yan. Po kami makatulog, hindi kami mapakali. Amen. Hindi makatulog, hindi ang aking 11 ko. Sandali. Hindi makatulog, hindi mapakali, pero naghihilik at nag-hallucinate. Okay. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas, sa aking mga compound. Saan man. Yung words niya, ligwak. Sino ang source niya? Si Hitad or si Palangga? Kung ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito pong aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. Okay, so paanong kasama yung mga yon? May ginawa ba sila? Although, let's say, sila yung mga protector mo, pero hindi naman lahat ililigwakin kagaya ng dialogue mo, Pastor Kibuloy. Ano ba yan? You are, nakaka-disgrace yung mga sinasabi mo. You are the appointed son of God, pero nakaka-disappoint yung mga words mo. Ganyan ka ba ganyan ka ba magbigay ng mensahe sa iyong church? Nagtatanong lang po kung ganyan ka magbigay ng parang pati mga members mo mahahawaan sa'yo. Naku naman, buti na lang hindi ako member dyan. Sorry to say. Okay, so ayaw mag-reveal ng mukha dahil nahihiya. Hindi. Yes, Lizzie. Hindi siya matatakot kung wala siyang ginagawang masama at wala silang basihan na hulihin siya kung wala silang napatunayan na may ginawa. Well, actually, Lizzie, ganito. Di ba nga may nakasampang kaso sa kanya sa Amerika. Ngayon, alam naman natin na hindi ka sasampahan ng kaso kung wala kang nagawang kamalian, di ba? Di ba, ang gagawin muna is investigasyon. And then kung may probable cause doon sa investigasyon na yon, tsaka kanila ididemanda, di ba? At meron ngang pending na kaso. So, hindi ka makakasuhan, wala namang kaso muna kung investigasyon lang, di ba? It will start from investigation. Kapag may probable cause na may nagawa ka, doon ka kakasuhan is, according sa natin is, may kaso, pending case na nga siya sa Amerika. 'Di ba? At etong si Senator Risa naman dito sa ating bansa is parang counterpart, parang as gagaya nga ng sinabi kahapon na for political na rin kay Risa Hontiveros, which is part of it, pero kung mapapatunayan or yung mga let's say yung mga testigo ni Senator Risa is mapatunayan na katotohanan lahat ang mga sinasabi nila. So, ibig sabihin, magiging puntos din yun kay Senator Risa. Pero, sana nga, ingatan niya yung mga testigo niya at work hard
Senator Risa, kasi yan din ang magpapaangat sa iyo kung mapapatunayan lahat or mapapatutuhanan lahat yung mga testigo na yan at totoong nangyari. Kasi alam mo ba, Miss Lizzie, na meron pang 2 Ukrainian na di umano, mga kantores niya yun, yung members of choirs, na di umano ay kasama sa mga ginahasa niya. So are you aware na etong according sa mga balita at mga ganyan investigasyon is may mga hindi lang iisa, kaya mga kababaihan na member of church o ng kanilang pastoran na di umano ay kanyang ginahasa. At meron nga yung naging membro from 12 years old siya, kabataan pa lang nung naging membro na yung kanyang pamilya, and then at the age of 17 nung umpisahan niyang halayin yung bata. At yung nagsalita, kaya nga iniimbestigahan at yun na nga, napirmahan na yung kanyang subpoena para humarap siya at pasinungalingan niya yung mga akusasyon sa kanya. Okay, so basahin ko muna tong mga kasi ang ginagawa natin is babasahin na natin para hindi tayo Kung tunay na anak ng Diyos, haharapin mo kahit kamatayan tulad ni Jesus Christ ang mga taga-usig. Exactly. Tama po yan, Miss in 2 cents. Kasi kung talagang wala siyang ginawa, kagaya ng sinasabi niya na wala siyang ginawa, mabuti siyang tao, bakit ka matatakot? 'Di ba? At kung anak ka ng Diyos, kahit pa anong mga kasamaan ang ipinapataw nila sa iyo, mapapawalang o mapapatutuhanan o lalabas ang katotohanan. Yeah. Kung wala siyang kasalanan, di wala siyang kuwan. Kung may kasalanan, talagang magdusa. Natatawa naman ako. Sabi niya nasobrahan daw ng tiki-tiki. Ayun pala yun. Nakakatawa. Thank you. Hello, Ma'am Eva Ponsalan. Thank you for coming po. Di ba? Okay, tuloy po natin. At pagkatapos, hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay... Alam nyo, nakakairita talaga. Bakit ganyan ang treatment nila sa isang appointed son? Ikaw lang naman po ang nag-claim doon na ikaw ay appointed. Appointed son. Siya ang nag-claim. Mahirap yun. Mas gawan mo ng paraan. Wala. Malain. Napapadala ng pagkakatunasan. Ano na, nasaan ka na? BFF na tayo. BFF. Malain. Call it mother's intuition.
Ay. Ako pala yung walang audio. So, saan ba ako na, ano? Ay, thank you, Sir Castiwayo. Nawala pala yung audio ko. Okay, so papatuloy po na. Evangelizing the whole world with the word of nilang patayin lahat. Shout out, Rev! At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Okay, so wala daw siyang interest sa bansang ito, kundi pagunlad. Anong masasabi mo, Miss Lacy? Miss Lacy? Ano? So, ang sinasabi niya is wala daw siyang hangad sa bansang ito, kundi ang pag-unlad. Ay, ewan ko sa kanya. At ang sinasabi niya is, kasalanan ba niya na maging kaibigan siya ng mga politicians just like former President Duterte, Vice President? Okay, so anong masasabi mo? Masasabi ko kahit na sino ka, kahit sino yung mga kaibigan mo na matataas o kung ikaw lang naman ang gumagawa ng masama, sa ikaw pa rin ang Okay. Yeah. Okay, sabi ni Ma'am Eva Ponsalan na buang na din si Disappointed Son. Hala, pareho na kayo hitad. Actually, Ma'am Eva, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, paulit-ulit ako. Ang sinasabi ko is, ang mga linyahan niya, yung mga words na sinasabi niya is parang pare-parehas lang sila ni Palangga ni Hitad. Kasi ang sabi niya, liligwakin daw siya. So, mayroon daw siyang reliable sources. So, 'di ba, pare-parehas yung mga katropa or yung mga kasamahan ni Hitad o ni Maharlika. Ganyan yung mga linyahan nila. Tignan nyo si General Macanas, tapos yung si Konoon, pero alam niyo ba, Ma'am Eva, na magkaaway na sila ngayon ni Bagong Lipunan. Sabi nga nila si Bagong Lipunan, magkaaway na po sila ngayon, hindi na sila magkabate. Okay, tuloy po natin. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila. Okay, ito yung sinasabi niya na ano din. Kasi 'di ba, ayaw nilang ipa-reveal yung mga yung mga mukha. Ayaw daw i-face reveal yung mga testigo. Testigo nga po, they are protecting yung kanilang identity. Ganyan din yung linyahan ni kagabi yung kay Robin Hood, Senator Robin Hood, na gusto niya etong mga testigo daw is mag-face reveal sila. Di paano i-face reveal? Kung mag-face reveal sila, makikita, di ba? Kung makikita sila, they are endangering yung kanilang buhay din. Di ba nga, ayon sa mga testigo or sa mga sinasabi, is pinahirapan sila. So ngayon, kapag yung testimonya nila na mga yon, tapos magpapakita sila ng mukha, hindi kaya gagawa ng di mas lalong baka kung iligpit sila. Di ba? Kaya nga, pinoprotektahan ang kanilang mukha kasi hindi pa nga korte ito 'di ba? Parang in aid of legislation sa Senado. Sa pag nandoon na sila sa korte, doon nila i-face reveal. Pastor Kibuloy, 'yun ang pagkakaintindi ko po. To destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag,
ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights, wala na po. Palagi kami nagtatago. Palagi kami lumilingon sa likod namin sapagkat tinahabol kami. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, ipatong na $2 million or 100 million pesos. Wow, $2 million. Yung kay Abel Abacudio yon, $2 million. So malaki. Kaya ka nagtatago, kaya no face reveal ka na rin. Okay. So, okay, tuloy natin dito. Ang ipinatong sa ulo ko, baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source, ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns. Yun na nga eh. Kung ito'y totoo, so reliable source, so tataniman sila ng bomba, guns, doon sa mga 11 na compound. 'Di ba? Sabi ni Sir Bong Lorenzo, paano kung mag-face reveal? Sinong unang ipipressure nila? Mga pamilya. Exactly, 'di ba? Ganun naman yung ginagawa sa mga sa mga witness. Kung siyempre, yung mga witness may mga nasa protection niya, na may protection ng mga 'yan. So kung makikilala nila kung sino yung mga witnesses, kung sino yung mga mahal sa buhay, yun ang kukunin nila o yun ang dudukutin para stop yung kanilang testimonya. And drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan nun. Ganito ka-evil ang kanila pong mga... Wow, ganon daw ka-evil. Eh yung mga pinagagawa niya kaya, hindi ba evil? Di ba? Evil daw. Ka-evil. Tuloy natin. Pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? At huwag niyo pasamahin ang aming mga abog. Bakit kayo natatakot? Siya nga natatakot di ba? Takot nga Gado, para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yon. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Ano to, panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo lang? Pagkatapos pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para... Okay, so eto mahaba-haba pa po tong kasi hindi pa nangalahati pero alam ko napanood nyo na rin po ito sa mga ibang mga live. So ang sinasabi lang niya dito is i-move natin. Ito. So may mga lawyers na daw siya. Tukat yung itong kanya is ang sinasabi lang niya dito is hindi pa rin siya magpapakita. So ito lang yung sinasabi niya na in danger yung kanyang buhay. So because we see that this government is not upright. So paano niyang sinabi na this government is not upright? Because they were threatened and killed. Ano pa yung mga sinasabi niya dito? Will not let them arrest me because I'm sure that they will kill me. Ayan sinasabi niya na kaya siya hindi nagpapakita dahil natatakot siya na kapag nagpakita siya is i-arrest siya. So ibig sabihin, wala din siyang tiwala sa ating gobyerno. So once na nagpakita siya o nakita na siya, ang dyan is hindi na siya pakikinggan, yung wala ng due process, they will just arrest him and they will just kill him. So sobrang takot na takot. Okay, and then... Muradong papatayin. Kasi rendition ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili. Wala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo. Okay, so ang sinasabi niya dito na ibinilanggo yung dalawang mamamahayag, alam na po natin na isa dyan is si itong dalawa si Ka Eric at saka si tawag nito si Loren Badoy. Okay. Ano pa? Tataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganoon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandali ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran,
kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin, magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang So ito lang yung ano niya. Ito lang yung sinasabi niya na let us unite and remove the evil administration. Sino kaya ang mas evil? Ang administration, paano niya sinasabi or paano niya masasabi na evil ang ating administration? Ang administration ni PBBM. Paano niyo masasabi yon? Kayo po, anong sagot nyo doon? Paano nyo masasabi na evil daw? Sino ang mas evil? Yung administrasyon natin? Or etong si o itong ginagawa niya na kondyan sa kanyang sa kanyang kingdom? Saglit lang po at basahin natin. Ikaw ang my freedom. Yeah. Okay, so tuloy pa natin ng konti. Ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan nyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo yung korupsyon. Tingnan ninyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggist. Inakusahang mga drug. Okay, so ito yung sinasabi niya dito. Ang akusasyon niya dito is si PBBM or ang dati ang inaakusahan lang is PBBM. Bakit dito sa sinasabi ni Kibuloy is yung kanya ng pamilya, 'di ba? Ulitin natin sa part na ito. Okay, so ang sinasabi niya dito, let us unite and remove the evil government used by bad spirit. Bad spirit na lang daw yung ulitin ko lang po dito. Na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan nyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo yung korupsyon. Tingnan ninyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drug. Okay, so ang sinasabi niya dito is hindi na lang yung president, kundi the whole family, yung kanyang pamilya ay ina-accuse na druggist, ibig sabihin mga nasa narcolis or narcolis. So, eto parang kung ikaw maniniwala sa mga pinagsasabi nito, parang kagaya na rin ng dialogue ni President Duterte, di ba? Na parang gusto nilang pababain, gusto nilang sirain ang administrasyon para sila yung pumalit. Meron pa dito sa bandang part dito na ang sinasabi niya kasi dito is parang siya na lang yung pumalit at gagawin niya na maganda ang bansa. I-forward ko lang yon. Druggist, inakusahan, dinemonize. Ang reputasyon ko, pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living. Mahirap man sabihin. Pinagagawa nila ako dahil nananawagan sa mga magulang. Mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh. Nagtatago ako sa sariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirap. Okay. So ngayon sinasabi niya na nagtatago na siya sa sarili niyang bansa. Pero kanina, in the first part of the video, sinasabi niya na ano na ba yung sinasabi niya, Miss Lacey, kanina? Sa unang part? Na isinuko na siya ng government sa sa foreigners. Ano na 'yon? Natatandaan mo ba yung sinasabi niya kanina? Tapos ngayon, sinasabi niya na parang lutang na rin kasi ngayon sinasabi niya na nandyan siya sa sarili niyang bansa, nagtatago siya sa sarili niyang bansa. So kung tutuusin, parang dialogue ni Maharlika na rin ito na yung alam mo yung sinasabi niya tapos binabawi niya, kaparehas din ng mga dialogue ni tawag nito ni Attorney Spokes, parang ganito rin. So pare-pareha sila na ganyan yung mga tawag nito, mga linyahan, mga sinasabi nila. Play ko muna. Hanggang kagabi na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni 5 wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi. Ayan, 'di ba? Ito yung isa sa mga akusasyon niya na ang akusasyon sa kanya ng mga workers niya, 'di ba? Inamin niya na hindi niya pinapasweldo. So, anong ibig sabihin niyan? 'Di ba yung tinatalakay sa Senado na that is violation. Kaya yan din ay isa sa mga dahilan kung halimbawa ay mawalan ng prangkisa ang SMNI,
is dahil may mga violations din siya. Isa yan sa violations, yung hindi niya pagpapasweldo sa mga at saka ang binibigay is parang pati din yung may cameraman siya na hindi rin niya pinapasweldo, so mga ganyan. Aside from hindi na nga niya pinapasweldo, allegedly sinasaktan din niya. Allegedly daw, according sa mga testigo. Okay, so tuloy natin ng konti pa dito. Pagkat nakikita namin ang mga kabataan Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral, na wala pong bayad. Wow! Sabi niya, they send them to school without paying. Pero anong ginagawa nila? Kapalit ng pag-aaral nila, Pastor Kibuloy, sila po ay nagtitinda. At may mga kota po yan. Allegedly, yun yung mga testimonya nila na may kota sila. Yung itong si Rene, ang sabi niya is 3,000. At kapag hindi sila nakakota, may penalty, kinukulong sila. So, paanong ang buti nyo, no? Ang buti pala ng kingdom ninyo, no? Imagine. They send them to school for free. Free ba yun? Voluntary, pero forced voluntary ang ginagawa nila. Diba, Sir Bong Orense? Diba? Okay, so tuloy din natin. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong, kung may tumutulong man, politika, at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaamtin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagkalakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag ako sa Amerikang yan. Nagdodonate Ayan. So sabi niya, tumutulong daw sa siya. Diyos para ibalik ang ating kalayaan. Enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, Okay, so and tears. Ang gabi, ginagawa namin araw. Hindi kami nagmulestiya ng ibang tao. Lumago ang bansang Korean. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kami i-put down. Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Meron din akong naalala na tatayo ako. Sino yun, Sir Bong Orense? Natatandaan niyo yun? Yung tatay ako, titindig ako. Sino po ba yun? Nakalimutan ko na. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagafe sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Diba, contradicting yung sinasabi niya. Sabi niya, tatayo siya, titindig siya, pero siya ay nagtatago. Diba? Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, wow! Kinu-question niya. Paano niyang sinasabi na hindi matuwid na tao si President BBM at saka si First Lady? Diba? So, nag-aakusa siya. So, sana po, Pastor Kibuloy, bago ka mag-akusa sa ibang tao or bago mo akusahan si President Bongbong Marcos at ang First Lady, punasan mo muna ang mukha mo, baka mas marami pong uling. Baka mas nasosobrahan ng uling dyan sa mukha mo bago ka mag-akusa. So clean your hands before you accuse. First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan? Na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug? See, nag-a-accuse siya. Nasaan po ang ebidensya, Pastor Kibuloy? Nasaan po ang ebidensya na iyan ay ginagawa sa Malacanang? Kasi yun ang sinasabi niya na may mga ganyan daw sa Malacanang. Accusation po yan, nasaan? According to your source, reliable source, baka ang reliable source mo dyan si Puting Ahas. Diba? Yan ang pastor. Drug. Sumisingot kayo ng drug habang nagse-sex orgies kayo. Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session nagkakila kayo ng mga voodoo expert from Africa? Pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong. See? So, ang bibigat ng kanyang accusations dito na ginagawan daw siya ng witchcraft every Tuesday and Friday at kasama si President Duterte and anong klaseng witchcraft 'yon? Para saan?
Anong nangyayari po sa inyo? Matanong ko lang po kayo, Pastor Kibuloy, kung ginagawan kayo ng witchcraft, ano pong nangyayari sa inyo every Tuesday and Friday? Kung ginagawan kayo ng witchcraft, nangingisay-ngisay po ba kayo? Or what? Anong masasabi mo, Miss Lacey? Kasi ginagawan daw siya ng witchcraft every Tuesday. 'Di ba? Pag sinabing witchcraft is parang kagaya ng mga mangkukulam. Pag kinukulam sila ng Tuesday or Friday, 'di ba may nangyayari sa tao na kinukulam nila? Kung naniniwala kayo sa mga kulam-kulam 'yan. So ang tanong, Pastor Kibuloy, ano pong nangyayari sa inyo every Tuesday and every Friday sa ginagawa nilang pangbubudo sa voodoo sa inyo? Paano parang eto pa lang, itong parang ito kung ganito yung nagsesermon sa akin, di ko alam kung anong gagawin ko. Kung ano magagawa ko dito sa kaisipan na ipini-feed niya. Ay, gulay. Hindi ako ang dapat na tanungin mo yung proper authority. Exactly, Sir Bong. Di ba? At ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera, hindi ninyo pinaghirapan. Wow! Para humawak ng pera na hindi pinaghirapan. Sino kaya yon? Is it President Bongbong Marcos o kayo mismo? Kasi allegedly or gaya ng sinasabi ng mga testigo, ang sinasabi nila is sila po ay namamalimos, sila ay nagbebenta ng mga kung ano-ano, mga kakanin para lang po mayroong ma-donate sa inyong church. So, ano pong tawag doon? At saka 'di ba pag church, hindi po kayo nagbabayad ng taxes. Baka ang tanong, kaya po ba kayo yumaman dahil sa mga donations na yon, forced donation or forced voluntary work na ginagawa ng mga kasapi ng inyong Kingdom of Jesus Christ? Nagtatanong lang po. Nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon ginagawa pa ninyo sa amin ito. Ay, nagbabayad daw siya ng taxes, Sir Buang Orense. Nagbabayad ng taxes, di ba ang mga church hindi nagbabayad ng tax kasi it's a religious organization. Kawawa nga po yung mga nauuto, Sir Bong Orense. Ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay yung nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya sila gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Okay, wala ka palang ebidensya eh. So parang ang sinasabi mo, maglabas kayo ng ebidensya doon sa ina-accuse mo sila, pero sila ang dapat maglabas ng ebidensya. Ay, ganun na pala ang uso ngayon, Pastor Kibuloy. Yung nag-aakusa ka, tapos yung inaakusahan mo, siya ang maglalabas ng ebidensya against himself. Wow. Okay, malapit na po. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Di ba? So, ano yan? Parang kasintulad din ng sinasabi ng kaibigan mo, yung former president na bumaba na kayo sa pwesto at ako ang uupo. At ako ang magli-lead sa inyo. Tuloy natin. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang nahihininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. Ang tanong, sino ang mas demonyo? Ang presidente ba or kayo? Tanong lang po yun, ha? Kasi sa inyo po, yung mga alegasyon, ang mga pangmumolestya na alegasyon, bad po yun. At hindi lang isa, yung mga nagtitest mo niya. Although, hindi pa naman napapatunayan, pero
yun ay mga testimonya ng mga yun ay allegation or accusations ng mga nagtitestimonya sa inyo. Ang aming Pangulo, walang ganyan. Ang akusasyon lang sa kanya is nagpupulburon. So, kung ikukumpara sa inyo, sino kaya ang mas demonyeto? Tanong lang po. I'm dead already. I am even dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyo gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body kung hindi ko tatablan ng bala. Yun, glorified body pala siya eh. Di ba pag glorified body, hindi tinatamaan ng bala. At kahit barilin mo yan, tagos-tagos, di ba? May protection, parang bulletproof. Bakit ka takot na takot? Tanong lang po yon, Pastor Kibuloy. So, kung sino ang, sabi mo, monyeto sila. So, sinong mas monyeto? Lalala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ibigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo. Okay, hindi mananaig ang kaganyang kamunyetohan hanggat may mga tao na hindi naniniwala sa inyo. So, yung mga naniniwala lang sa inyo ang kasama nyo. Pero ang mga tao, ang mga mamamayang Pilipino, marami na po ang gising na hindi na po naniniwala sa mga pinagsasabi nyo. Kasama na po ako doon. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi nyo. Sorry, opinion ko po yon. May sarili akong paniniwala. I have my own paniniwala. Okay, so dyan po nagtatapos yan. Ito ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay. Dito kasi pinabilis ko siya. May sinasabi po siya na kapag daw pabababain ang PBBM at siya po ang pauupuin, ang sabi niya is siya yung siyang maglilid ng Pilipinas, bababa po ang bigas, magiging 5 pesos. Ay sabi ko naman kung ako lang. Tapos yan ang magiging lyric ko. Mas gusto ko na yung 41, 65 pesos na at least hindi monyeto yung nagli-lead. 'Di ba? Okay, so diyan po nagtatapos ito. Doon po tayo sa pangalawang video, yung sagot naman po ni sagot ni PBBM tungkol sa sinasabi nila sa ICC, which is maikli lang po ito. Ano yung sabi ni Sir Bong? You can't name one of them. Ano yun? Ano yung sinasabi ni Sir Bong? Doon ka magtanong sa AFP government tabi din. Okay. So, ito po yung speech, yung sagot kanina ni nasa na ba yun? May sagot po si PBBM doon sa sinasabi nila about the ICC. Ito at inuulit na naman niya. Ay, holding grabbings. Bakit nawala yun? Dali lang po Hindi ko alam kung ito yun. Pero bago yan, ito na lang po. Ito yung sagot. Pero mas maganda sana kung yung isa ang makukuha ko. So, tanggalin po natin ito. O, hindi na nagsalita si Lacey. Nag-lazy na siya. Ano ba yan? Okay, so ito. Naman ni PBBM. Ulitin po natin ito. May mas magandang mas mahaba yung sa RTV Malacanang, pero ito na lang po muna. So, ito po yung sagot ni PBBM tungkol sa sinasabi, di ba? Paulit-ulit na sinasabi nitong si Spokes Harry Roque na ang sinasabi niya is pumayag na daw po si PBBM na makapasok ang ICC dito sa Pilipinas. Pero ito po yung, mas maganda sana kung makita ko yun, pero ito muna po yung ipi-play ko sa inyo. Ang sagot ng ating Pangulong Marcos
sa sinasabi nila na nagbago na daw, bumalentong na daw siya at pumayag na siya na papasukin ng ICC. Pero 'di ba kung matatandaan nyo, meron po siyang video noon na sinabi niya, kahit po this will be the 100th time, sabihin ko hindi pa nagbabago ang aking stand about the ICC. So ito po 'yon, panoorin natin. Na hindi niya inaprubahan o ide-deny ng China. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Hataw Balita ngayon. Bulkang Taal muling nakapagtala ng mahigit 14. Wala siyang nakikitang Ito. 17 binigyang di naman ni PBBM na hindi niya inaprubahan o ide-deny ang pagpasok ng ICC investigator sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point. It opens a Pandora's box because again, it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. I don't approve or deny it. But they haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. But we are an open country. We're not a closed country. Hataw Balita. Okay, so yun po, maliwanag po ang sagot ni PBBM na hindi pa rin nagbabago ang kanyang stand tungkol sa ICC at hindi pa rin niya nire-recognize ang pagpasok ng ICC sa ating bansa. So, ang sabi niya is, kahit pa makakuha sila ng mga ebidensya, as long as hindi siya nagbibigay ng consent, hindi pa rin nila makukuha o hindi pa rin papayagan na manghimasok ang ICC sa ating bansa. At alam po natin, alam ko matatalino lahat itong mga nandito sa chatroom natin at alam po natin yan, na ang ICC is the last court para sa justice system. So, ibig sabihin, kapag ang ating bansa or ang ating justice system ay hindi na nagpa-function, that's the only time na pwedeng manghimasok ang ICC. At kahit na, sabi nga niya, kahit nakakuha or may mga ebidensya sila, tanging ang presidente lamang ang pwedeng yung mag-accept or i-consent. Kapag pumayag na ang ating presidente, so that's the only time. Kaya ang tanong, sino ngayon ang mas may utang na loob? Kasi ang sinasabi nila, 'di ba, ang ICC takot na takot. Ang mga taga Davao, especially former President Digong, 'di ba? Takot na takot sila na sa pagpasok ng ICC kasi sila yung direktang maapektuhan dahil allegedly dahil sa mga AGK killings na 'yan. Pero tignan nyo ngayon, kahit anong pambabalahura ang ginagawa na nila ng mga Duterte na 'yan, or ng mga taga Davao or ng mga pro mga anti-Marcos na yan. So, anong ginagawa ng ating presidente? Di ba pinoprotektahan pa rin? Kasi hanggat hindi pumapayag ang ating presidente na makapasok, at sabi nga niya dito, kahit na may mga ebidensya sila, kung hindi siya kumukonforme or hindi niya ina-accept or hindi siya kumukonsente, ibig sabihin, wala pa ring jurisdiction ang mga ICC na yan. So, ang tanong sa mga Duterte at saka mga supporter, mga DDS, mga DBS, sino ngayon ang mas may utang na loob? Di ba yung ginagawa ni PBBM is pagprotekta doon sa mga allegedly, mga kasangkot dyan sa mga AGK killing, sa mga Davao or whatever they call that, Davao Death Squad na yan, sa mga maraming namatay. So, sino ang pumuprotekta sa kanila? Bakit? Pinapasok na ba ni PBM? So, hanggat hindi pumapayag ang ating Pangulo na makialam ang ICC na yan, ibig sabihin, pinoprotektahan niya ang mga
sangkot sa ICC na yan, ICC killings na yan. 'Di ba? Tapos, kung makapagsalita sila, walang kwenta ang presidente na yan. Ang presidente na yan, bangag. Ang presidente na yan, walang malasakit. 'Di ba? Yun ang mga linyahan ni Mayor Baste. Ang sabi niya, if you don't, nakalimutan ko yung linyahan niya, pero alam nyo na yon. So, PBBM resign. Ngayon, anong masasabi mo? Mayor Baste, pulong. So, ano pong masasabi nyo sa sinabi ng ating Pangulo, ang ating PBBM? Ngayon, Spokes Harry Roque, Attorney Spokes Harry Roque, ang tanong ko po, bumalentong na ba ang ating Pangulo? Sino po ang bumabalintong at sino po ang fake news? Diba? Sabi ni Attorney Panelo, Attorney Spokes, sorry to say, pero inuulit ko lang po yung nasabi ni Attorney Panelo na fake news ang sinasabi nyo. Diba? Ay, ano to? Ano ang sabi? Hello. Duterte Nel. Naniniwala ka bang pag-aari ni Faccio ang sanlibutan? Nako, hindi po. Hindi pa niya pag-aari dahil hindi naman po tayo pumapayag na pag-may-arian niya tayo. So, hindi po ako, kung ako pong sasagot yan, hindi po ako naniniwala na pagmamay-ari niya tayo. At hindi pa rin po ako hindi ako naniniwala, sa mga teachings niya na siya ay appointed son of God. Siya po ay appointed son of God sa mga membro lang po ng kanyang pastoran. Yun lang po. And pakinggan din po natin ang sinasabi ni sabi ko, hindi ito. So, sana, Attorney Spokes Harry Roque, inaabangan ko po kung anong magiging sagot mo dyan sa sinabi ng ating Pangulo na hindi pa siya sumasang-ayon sa pagpasok ng ICC. Okay, so, i-share ko po ito. Yun lang naman yan. And then, i-share po natin ang, naman. Okay, share po natin itong sagot naman ni Vice President Sara Duterte. Okay. At makahulugang parangal ang 6 na mga sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong 18 ng Pebrero. Ang kanilang kabayanihan ay kapalit ng kaligtasan ng mga Pilipino hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa ating pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangalap ng kabataan sa terorismo. Konkretong halimbawa ang pagpapasabog ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong 2016 at ang pananakop nila sa Marawi City noong 2017. Tandaan din sana natin na sa Marawi Siege ay napatunayan nating hindi natin isinusuko kaninuman ang ating kalayaan, kapayapaan at kaunlaran. Bilang isang Mindanaon, personal para sa akin ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo, makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Syukran. Okay, so yan ang sinasabi naman. Meron ako yung isa pala. Ang hinahanap ko yung isang sagot na kung anong sagot niya doon sa tawag ito. Yung sa yata yung tinatanong sa kanya. Pero tingnan nyo, nag-comment siya dito sa pagkamatay ng mga sundalo, pero yung doon sa ICC, hindi siya nag-comment at hindi rin siya nag-comment doon sa tawag nito, sa West Philippine Sea. So, hindi pa rin siya nagko-comment until now. Hindi pa rin siya po nagko-comment doon. Ang tanong, Pipi Sara, nasaan po kayo?
Kayo po ba, totoo po bang mahal nyo ang ating bayan? Nasaan yung pagmamahal na yon? Okay. Actually, Sir Sandy Calma, dito na rin po tayo, kasi alam ko may mga panoorin doon. So, dito na rin po tayo mag-e-end ng live natin ngayon. Gusto kong pasalamatan po kayong lahat sa pagdalo dito, Sir Sandy Calma, Sir Castiwayo, Duterte Nel. Sino pa yung mga nandito? Sir Bong Orense, salamat. At saka Sir Orlando. Etong mga, ano to tawag nila? Shanver, salamat po. RN 2 cents. Sino pa yung mga nandito kanina? So, sana wala akong RTV. Ma'am Golda, thank you so much. Sino pa? Si Charlene Kin, Kaloyal Coco Melon. Salamat po sa inyong lahat. At sana samahan niyo po ulit kami sa susunod nating live. At magandang umaga Pilipinas, magandang gabi Amerika, magandang tanghali Europa. And this is your host, Rick Sibilia 11. Till see you on next live. Bye-bye. Ay, hindi ka na nagbabay, Miss Lacey. Nag-end live na tayo, oy. Hindi ka na nagsalita dyan. Correct. Ay, nako, thank you so much.